think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Oh, sige. Push mo. Push mo dun sa may gilid, par. Dun sa may gilid. Gilid. Ayun. Tama. Uy! Andyan pala kayo? Sa pag-aaral natin, bilang mga EEs, naging pamilya na sa atin ang salitang capacitor. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, ang capacitor ay isang uri ng device na ginagamit upang mag-imbak at maglabas ng mga electrical energy. Pero saan nga ba ito ginagamit? Ang capacitor ay madalas ginagamit sa ating mga electronic circuits katulad ng pagharang nito sa pagdaan ng ating DC or direct current, samantalang pinapadaan ang AC or alternating current. So, bakit ko nga ba sa inyo pa napaliwanag ko ang capacitor? Pinapaliwanag ko sa inyo ang capacitor upang magkaroon kayo ng background about sa ating capacitor at upang magkaroon na rin kayo ng idea para sa ating pinaka-main topic today na which is about the conductors of our capacitor. So, ang una natin i-discuss is yung ampacity ng ating mga conductors sa ating capacitor. So, ano nga bang sinasabi ng PEC ayon sa ating mga ampacity? Sinasabi lamang sa PEC na dapat ang ampacity ng isang capacitor circuit conductor is dapat hindi bababa sa 135% of rated current of capacitor. And also, hindi naman dapat bababa sa 1/3 rating ng motor circuit conductors ang mga capacitor na nakakonect sa terminals ng mga motors. Next is yung overcurrent protection. Ano nga ba ang sinasabi ng PEC para sa ating mga overcurrent protection? Ayon sa PEC, each ungrounded conductor for each capacitor banks ay nangangailangan ng overcurrent protection. Pero may exception tayo dyan. Ano nga ba yun? Ang exception natin dyan ay hindi na necessary na maglagay pa ng separate overcurrent device sa ating mga capacitor na direktang nakakonect na sa motor na may overload protection na. Next is yung disconnection means. Sinasabi sa PEC na required na maglagay ng disconnecting means ang each ungrounded capacitor bank at dapat masunod nito ang mga sumusunod. Pero bago yun, bakit napaka-importante ng ating mga disconnection means? Nilalagay o ini-install natin ito sa kadahilanang upang magkaroon tayo ng control sa ating capacitor banks. Kung sakaling magkaroon man ng sudden surge sa ating voltage upang maiwasan na rin ang malaking pinsala kung sakaling may mangyari. So mabalik tayo. Ano nga yung mga requirements na yun na kailangan nating ma-meet? Unang requirements na kailangan natin ma-meet is the disconnecting means shall open all ungrounded conductors simultaneously. Next is the disconnecting means shall be permitted to disconnect the capacitor from the line as regular operating procedure. And lastly, the rating of disconnecting means shall not be less than 135% of the rated current of the capacitor. So ayun, tapos ko na i-discuss sa inyo yung mga rulings and requirements na need nating sundin para sa ating mga conductors ng ating capacitor. So, nagtataka rin ba kayo or napatanong rin kayo? So kanina kong lesson which is about sa controller is napakahalaga ng markings and labelings nito. What if naman kaya sa ating mga capacitor? Required rin kaya ang paglalagay ng markings and labelings dito? Ang sagot dyan ay big yes na yes na yes. Dahil ayon sa chapter 4.60.1.12 is each capacitor shall be provided with a nameplate giving the name of the manufacturer, rated voltage, frequency, kilobar or amperes, number of phases, and if filled with a combustible liquid.
The volume of liquid where filled that with a non-flammable liquid, the nameplate shall so state. The nameplate shall also indicate whether a capacitor has a discharge device inside the case. Katulad din na nabanggit ko sa ating mga controllers is napakahalaga talaga ang paglalagay ng mga labelings and markings sa ating mga electrical devices and equipments para na rin sa ating safety. Para kay Crush, kailangan muna or mahalaga muna magkaroon muna tayo ng label or may label muna bago tayo magkaroon ng karapatan para magselos. So, paano ba yan? Let's wrap up our lesson for today's video. Paano ba yan? Maiwan ko na kayo kasi may game pa akong hahabulin eh. Hinarap na ako ng kasama ko. So, paano ba yan? Mauna na ako. Bye-bye! Diara makakaigsunan isog kas Moskov nagsulo sa mid bang gito'y tuyukan panda nagpaabot silang silot patay gilayatan igo bang pataya jud igo silang ni panda silang silot magbidugo oh. Kayo pala ulit yan? Tulad na nabanggit ko sa nakaraang video natin, sa pag-aaral natin bilang isang maging electrical engineer, is marami na tayong word na na-encounter sa ating pag-aaral. Isa na doon yung capacitor, insulator, conductors, at ang lastly, yung resistor. Pero para sa kaalaman ng iba or sa dagdag refresher lang ng utak natin, ang resistor ay isang electrical device na naglilimita ng current na dumadaloy sa ating electrical circuit. Diyan na pumapasok ang ating discussion na about sa resistor and reactors. Pero wait, ha? Reactors? Di ba bawang word sa atin yun? Hayaan nyo muna ako explain sa inyo kung ano ang reactor. Reactor is an inductor that limits the flow of electrical current in a circuit. Ha? So parang iisa lang sila. Ang sagot dyan ay hindi. Bakit hindi? Maaring magkaparehas nga sila sa kanilang use pero iba ang mekanismo nila. Sa kadahilanang, ang resistor ay madalas ginagamit sa electrical circuit. Samantala, ang reactors naman ay ginagamit para sa ating mga electrical system. So ngayon, alam niyo na kung ano ibig sabihin ng reactors and resistor. Pero wait, bakit nga ba natin i-discuss yung reactors and resistor sa video natin ngayon? Kasi, alam niyo ba, ang resistor and reactors ay may sinusunod na standard and rulings? Wait, ano-ano ito? Tara, isa-isahin natin. Ang unang rules and standards na sinasabi ng PEC para sa ating mga resistors and reactors is ang kanyang location. Ayon dito, resistors and reactors shall not be placed where exposed to physical damage. Sinasabi lang dito sa ruling na ito na hindi dapat natin ilagay ang mga resistor and reactors natin kung saan magkakaroon siya ng physical damage. Isang magandang halimbawa dito ay ang mga lugar na kung saan mataas ang temperatura. Pero bakit naman? Mamaya natin sasagutin yan. Next na ruling na kailangan natin sundin ay ang space separation. Ha? Space separation? Ano ito? Ayon sa PEC, na kapag ang resistor and reactors natin ay malapit or may distance na 300 mm sa anumang bagay na maaaring masunog, ay kailangan natin mag-install ng thermal barrier upang maiwasan natin magkaroon ng damage ang ating resistor and reactors na sinasabi sa chapter 4.70.1.3 at para na rin sa safety ng mga individuals na nasa paligid ng resistor and reactors. Ang susunod na standard ay ang conductor insulation. Ano nga ba ang sinasabi ng PEC dito? Ayon sa PEC, na hindi dapat bababa sa 194 degrees Fahrenheit or 90 degrees Celsius ang mga insulated conductors na ginagamit para sa connections ng resistance and controllers natin. Pero may exception tayo dyan. Ano nga ito? Ang exception natin dyan is other conductor insulation shall be permitted for motor starting service. Una na riyan yung letter A. Tulad na nabanggit ko kanina na ang resistor and reactors ay hindi natin ilalagay sa mga lugar kung saan maaari itong masira. Sapagkat kapag ito ay magkaroon ng physical damage ay maaari nitong makompromiso ang safety ng taong magkakaroon ng contact sa gamit na iyon. Next standard and rulings na need natin sundin is isolated by enclosure or elevation. Resistors and reactors shall be isolated by enclosure or elevation to protect personnel from accidental contact with energy spark. Sinasabi nito na dapat naka-enclose ang resistor at reactors natin or nasa mataas na elevation upang maiwasan ng any accident na maaring mangyari kapag nagkaroon ito ng physical contact sa ating mga tao. Next
standard and rulings para sa ating mga resistor and reactors is combustible materials. Sinasabi dito, resistor and reactor shall not be installed in close enough proximity to combustible materials to constitute a fire hazard and shall have clearance of not less than 305 mm or 12 inches from combustible materials. Which means na hindi dapat tayo mag-install ng ating mga resistor and reactors sa mga lugar kung saan ang materials ay mabilis masunog, upang maiwasan na rin ang malaking pinsala o pagsabog kung sakaling magkaroon man ng sunog. Next standard and rulings na need nating sundin is yung clearances. Ayon dito, clearances from resistors and reactors to a grounded surface shall be adequate from voltage involved. Next and the last rulings and standards na need natin sundin para sa ating mga resistor and reactors is yung temperature rise from induced circulating currents. Ayon dito, metallic enclosures or reactors and adjacent metal parts shall be installed so that the temperature rise from induced circulating currents is not hazardous to personnel or does not constitute a fire hazard. So, ibig sabihin lang nito na dapat mag-install tayo ng mga metallic enclosures at adjacent metal parts para sa ating mga reactors and resistors upang maiwasan ang disgrasya o magkaroon ng sunog sa isang site kung magkaroon man ng temperature rise sa ating resistor at reactors dulot ng circulation ng current. And that's wrap up our today's topic para sa resistor and reactors. Bye-bye! Naranasan mo na ba ang malobatan ng cellphone habang naglalaro o nanonood? Diba? Sobrang nakakainis at nakakagalit. Pero lagi natin tatandaan that without batteries, yung mga cellphone at ibang devices na ginagamit natin daily, hindi sila mag-i-exist, diba? At pansin mo ba na kahit gaano pa man kaganda, kamahal yung battery mo, patagal ng patagal, surely, mauubos yung energy niyan. So, paano ba nangyayari sa battery yun at bakit na ba siya nangyayari? So, gumagana yung mga batteries natin today sa pamagitan ng pag-oxidize sa mga metals. At kapag na-oxidize yung mga metals na nasa loob ng battery, ay nagsisend siya ng mga electrons na yung mga electrons na yon ay ginagamit natin to do some work. Pero yung tanging problem lamang dito sa concept ng battery na ganito is limited lang yung supply ng mga metals. Kaya kapag na-oxidize na lahat ng supply ng metal na yon, ay doon na mamamatay yung battery. So yung temporary solution naman natin today sa mga ganyan is yung mga rechargeable batteries. Pero let us remember na kahit rechargeable sila, they still have limited time pa rin. So ano naman yung say ni PEC dito? Eventually, sabi ni PEC, may tatlo tayong definitions for batteries. Una, yung nominal battery voltage. Ito yung mga batteries na may ratings gaya ng 2 volts per cell para dun sa mga lead acid types at 1.2 volts per cell for alkali types. Actually, yung dalawang metal na yan, hindi lang yung mga metal na nakikita natin sa mga battery today, kundi marami pang iba. Pero since ito yung most na nakikita natin sa mga batteries, ito lang yung nakalagay dyan. Pangalawa naman is yung tinatawag nating sealed cell or battery. So by the word itself, sinasabi dito na sealed siya, meaning walang nadadagdag ng mga electrolyte, walang spilling, at wala ring loss sa mga operation nito. Lastly, yung storage batteries naman na tinatawag natin, that is also called as the rechargeable batteries. Ito yung mga batteries by the word itself na pwede mong i-charge ng i-charge o mag-store ng energy, kagaya ng mga disposable battery na diretso tapon kagad kapag low-bat na. So may sinasabi rin si PEC para doon sa mga batteries na hindi hihigit doon sa 250 volts. Ito yung mga sumusunod. The vented lead acid batteries. Ito yung mga batteries na flooded o may laman na liquid electrolyte sa loob at nangangailangan ng ventilation sa atmosphere of the solar system and the universe. Kapag may nakalagay daw sa cover ng container niya ng non-conducting part ng battery na gaya nito, sinasabi ni PEC na hindi mo na kailangan magdagdag ng heat resistance as an additional support. And then, for the vented alkaline type batteries naman,
is as same lang naman din ng mga sinabi ko kanina para doon sa vented acid lead batteries na as long nakapag-sealed siya with cover yung container ng non-conductive part ng battery na yon, ay hindi na siya nangangailangan ng another insulation or another heat resistance sa cell. However naman, yung mga cells in container of conductive material should be installed in doon sa mga trays ng non-conductive materials ay hindi na siya lalagpas sa 20 cells or 24 volts kahit isa doon sa mga tray na yon. And for the cells naman na nasa rubber containers, ay hindi niya na kailangan ng insulation or any whatsoever kapag hindi pa siya lumalagpas over 150 volts yung overall cells niya. Pero in some cases naman na kung lalagpas yung overall cells, ay yung gagawin mo, isahatiin mo siya by groups that are in trays or racks na 150 volts or less yung mga group na yon. And then lastly is yung sealed cells or batteries naman. So yung sinasabi lang naman dyan na kapag constructed sila ng non-conductive at heat-resistant materials, then they should not require any additional insulating support. Nangangailangan lang siya ng insulating support kapag present yung voltage from the container and the ground. So paano naman kaya yung insulation ng mga batteries na nag-exceed sa 250 volts? Well, according to the PEC, is same lang naman din nung kanina sa mga standard ng mga batteries na hindi nag-exceed sa 250 volts. At dinadagdag lang dito na since malaki, lagpas siya sa 250 volts, dapat siya paghiwala-hiwalayin sa mga cells na hindi pa aabot sa 250 volts or hatiin mo siya sa mga groups. At magkakaroon ng pagitan dapat yung mga live battery parts na 50 mm sa mga cells na hindi aabot ulit sa 600 volts. Since na-mention ka rin kanina yung racks and trays, well, didiscuss din natin yan for the sake of Jollibee. Racks. So, yung racks na yan, ay yung sasabihin natin nag-act bilang estante para sa mga batteries. So, yung primary purpose talaga niyan is to give support or a structure for the group of batteries or battery cells. They are usually made out of metals or fiberglass and any other construction materials na non-conductive. So, bukod sa mga sinabi dyan, bakit daw ba kailangan yan? Okay, so bukod sa nagbibigay siya ng space sa mga batteries, ay nagkakaroon pa ng mas maayos na cable management at naiiwasan din natin yung mga tripping accidents. Ito naman yung trays na tinatawag natin. Kasi trays at yung trays ay trays na gawa sa mga trays na wood or other non-conductive materials. Other than that, para maiwasan din natin yung deterioration by electrolyte, ginagamit din yung trays para sa stable platform and protection of the batteries. So yan, okay na. Okay, so yung mga batteries, Did you know that there are a lot of fire incidents everywhere caused by electricity? Yes. So big thanks to the circuit interrupting devices that we have. It is really necessary for our safety. These are the circuit breakers where we can usually see in any household or even in factory, warehouse, office, etc. To easily understand the circuit breakers, it is an automatic device for stopping the flow of current in an electric circuit as a safety measure. Next, power fuses and fuse holders. It is a type of electrical fuse that is used to protect high-power circuits, such as those found in industrial and commercial applications. For your reference, take these as your guide. Next, distribution fuse cutout. Well, it's a combination of a fuse and a switch, used primarily in overhead feeder lines and taps to protect distribution transformers from current surges and overloads. While cutouts, it is responsible to provide safe and economical overcurrent protection and load break operation on distribution systems. For your reference, please take this as your guide. Lastly, load interrupters.
It is very common to have these in any buildings, and these are the fuse that can interrupt all currents from their maximum interrupting current to currents as low as the minimum interrupting current mentioned in the corresponding lists of each fuse model. In field fabricated installations, the minimum air separation between bare live conductors and between such conductors and adjacent grounded surfaces shall not be less than the values given. These values should not apply to interior portions or exterior terminals of equipment designed, manufactured, and tested in accordance with accepted national standards. You know how electricity can be beneficial and even how dangerous it can give you, right? Well, there are several practices to be considered, especially when handling different capacities of an equipment. Take a snap at these to enlighten your mind. For the location of devices, the best way to understand, control and instrument transfer switch handles or push buttons other than the infrequently operated devices must be in a readily accessible location at an elevation of not over 2000 millimeters. However, the operating handles for infrequently operated devices, such as draw-out fuses, fused potential or control transformers and their primary disconnects, and bus transfer switches, must be permitted to be located where they are safely operable. Ever heard of branch circuit? It is a part of an electric circuit extending beyond the last circuit breaker or fuse. It starts at the breaker box and extends to the electrical devices connected to the service. Before the application of this type of circuit, the PEC has a requirement as a basis for practice safeguarding. Refer to this image. Rating. Each boiler shall be supplied from an individual branch circuit rated not less than 100% of the total load. Common trip fault interrupting device. The circuit shall be protected by a 3-phase, common trip fault interrupting device, which shall be permitted to automatically reclose the circuit upon removal of an overload condition but shall not reclose after a fault condition. Phase fault protection. Phase fault protection shall be provided in each phase, consisting of a separate phase-over current relay connected to a separate current transformer in the phase. Ground current detection. Means shall be provided for detection of the sum of the neutral and ground currents and shall trip the circuit interrupting device if the sum of those currents exceeds the greater of 5 amperes or 71/2% of the boiler full load current for 10 seconds or exceeds 25% current. Grounded neutral conductor. The grounded neutral conductor shall be as follows: 1. Connected to the pressure vessel containing the electrodes. 2. Insulated for not less than 600 volts. 3. Have not less than the ampacity of the largest ungrounded branch circuit conductor. 4. Installed with the ungrounded conductors in the same raceway, cable, or cable tray, or, where installed as open conductors, in close proximity to the ungrounded conductors. 5. Not used for any other circuit. Sa senaryo naman na ito ay may kita natin si non-licensed electrical practitioner o yung taong na-scam at gumawa ng electric fan ni client. Ngayon na may tingnan natin kung ano ba yung ginagawa niya.
At ayun na nga, tinawagan na nga ng kaibigan ni non-licensed electrical practitioner yung kakilala niyang marunong gumawa. Pero, ang hindi alam ni non-licensed electrical practitioner na ang taong iyon ay yung dati niyang kliyente na naloko niya sa electric fan. A few minutes later. At sa wakas, ay naayos na nga hindi lamang ang microwave ni non-licensed electrical practitioner, kundi pati na rin yung relasyon niya sa dati niyang kliyente. At pagkatapos naman ng mga pangyayari, ay sinubukan na ni non-licensed electrical practitioner na mag-aral ng electrician at kumuha ng lisensya. The end.